Happy Sunday po sa inyong lahat and welcome back to my channel. Bago po tayo magpunta sa ating topic for today, gusto ko lang pong i-congratulate ang ating team, ang Gilas Pilipinas, sa pagkapanalo niya po against China. Kahit papano, hindi na po tayo na 0 at maganda po ang score, 96 against 75. So ano na po ba ang mangyayari kay Coach Chot Reyes? Sabi po dito sa Philippine Star, Chot Reyes to retire as Gilas coach. O ayan na po ang hinihintay ng napakaraming basketball fans. Siguro it's about time na rin na mag-retire na si Coach Reyes. At least hindi totally nakakaya dahil nakaisang panalo naman siya. Pero kung kayo ang tatanungin, dapat na po bang mag-retire or mag-resign si Coach Chot Reyes? At bayaan na ang iba ang humawak sa Gilas Pilipinas? Comment lang po down below. Okay, magandang balita po sa ating sambayan ng Pilipino dahil ang ating Presidenteng Bongbong Marcos po ay naglagay na ng price cap sa presyo ng bigas. Sabi po dito sa headline sa Philstar Global, Marcos sets nationwide 41 pesos to 45 pesos price cap on rice. President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. has approved a recommendation to set a cap on rice prices nationwide amid recent increases in the price of the staple food item. Ito na po ang pinakahihintay natin para maibsan naman kahit konti ang paghihirap po natin sa ating pong gastusin sa araw-araw, lalo na po dyan sa bigas. Sumobra na po kasi ang taas. Well, although marami pong factors kasi dyan, pero isang pinakamatindi kasi dyan ay yung mga hoarders. So itong ginawa ng ating presidente ay sigurado magpapababa ng presyo ng bigas. Although ang alam ko hindi po ito magtatagal. Sa ngayon, kailangan po talagang gawin yan. Kasi kailan po yung gagawin ng ating gobyerno? Talaga pong hirap na hirap sa ngayon ang mga Pilipino. Dahil sa pagtaas ng presyo ng bigas, yan pa naman ang isang basic commodity na we just cannot live without. Hindi po tayo pwedeng kumain ng walang kanin. Sabi pa po dito, Executive Order number 39 sets the price ceiling for regular milled rice at 41 pesos per kilogram while the cap for well-milled rice is 45 per kilogram. The mandated price ceilings shall remain in full force and effect unless lifted by the President upon the recommendation of the Price Coordinating Council or the DA and the DTI. Rice price hikes have recently resulted in a considerable economic strain on Filipinos, particularly the underprivileged and marginalized. The price of the Filipino household staple has been rising due to a number of reasons cited by officials, among others, hoarding, agricultural damage wrought by recent typhoons, and surging import prices. While the DA and the DTI said that the country has enough stockpile of rice with the expected arrival of rice imports and surplus in local production, the government has also reported the widespread practice of alleged illegal price manipulation and hoarding by opportunistic traders and collusion among industry cartels. So sana po maawa naman itong mga hoarders sa ating mga Pilipino. Kailangan po natin talaga magtulungan. Huwag pong puro kita na lang ang inyong iniisip habang naghihirap ang nakararaming Pilipino. Siyempre, magandang balita po yan na matagal nang hinihintay ng sambayan ng Pilipino. Pero kailan po ba yan maipapatupad? Ito po ay nakatakdang ipatupad sa Martes, September 5, 2023. Kasunod ng pagkakalathala nito sa pahayagang nasa general na sirkulasyon. Pero tama po kaya itong ginawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos? Suportado ba to ng nakararaming Pilipino? Ayon po dito sa balita, suportado ng mga farmers group, mamimili at retailers ang ipinatupad ni Pangulong Bongbong Marcos na price cap sa bigas. Para sa kanila, tama lang ang pagpapatupad at ang presyong itinakda ng PBBM admin. Hindi lang mamimili, pati mga rice farmers at rice sellers ay may positive feedback tungkol dito. Para sa kanila, tamang solusyon ito sa problema sa presyo ng bigas. And I think it's about time. Tama po ang ginawa ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. So ito pong kanyang ginawa ay suportado ng mga farmers group,
mamimili at retailers. Pero syempre, hindi po mawawala yung mga sasalungat dito. Dahil kung meron pong umaayon, meron naman pong hindi. Tulad po dito sa ibinalita ng Inquirer.net, rice retailers in Bulacan, Oriental Mindoro, Leyte, and Cebu, interviewed by the Inquirer, said that the government should have given them more time to sell their existing stocks, which they had bought at prices higher than the ceilings mandated by the president. Rice retailers groaning under new price caps. Small rice merchants said they expected significant losses that could even force them out of business from the sudden imposition of the price ceilings on the staple ordered by President Marcos on Friday. Well, talaga pong ganyan eh. Meron po talagang masasagasaan, meron po talagang tatamaan. Pero kung ito naman po ay magdudulot ng ginhawa sa ating mga mamimili, meron po talagang kailangang mag-sacrifice. At alam naman natin na hindi naman basta inutos yan ni President Bongbong Marcos. Yan po ay pinag-aralan. Okay, kung may mga stocks pa itong mga retailers na to, hindi man sila kumita, hindi rin sila malulugi. Yan po pinag-aralan ng PBBM administration. Alam po nila na meron tatamaan, merong masasagasaan, pero meron din pong kailangan magsakripisyo. At sino po yun? Mas kailangan po kasi talagang pagtuunan ng pansin ng presidente natin yung mas nakararaming Pilipino. Okay, kung hindi kikita, hindi rin naman malulugi, edi iikot pa rin yung pera nyo. At kapag gantong bumaba ang presyo ng bigas, syempre mas marami na ulit ang bibili. Tanggapin po natin, nung sumobra ang taas ng bigas, marami po sa ating mga mamimili ang nagtipid. So kung sigurong 5 kilos a week sila, ginawa nilang 3 kilos a week. So, bumaba din po naman sigurado yung benta ng mga retailers. Pero ngayon pag binabayan, dadami na po ulit ang bibili ng mga mamimili. So, magkakaroon ulit ng pagkakataon ang ating mga retailers na mapaikot yung pera nila. Naiintindihan po natin itong mga retailers na to, lalo na yung mga small businesses ng bigas. Pero, kailangan po talagang may magsakripisyo kung ang makikinabang naman ay ang mas nakararaming Pilipino. So, kung may mga rice retailers na umaayon dito, meron din pong mga against dito sa ginawa ng ating Presidente Bongbong Marcos. But then again, someone has to sacrifice. Ang dasal na lang natin, itong mga tatamaan ng mga small retailers ay makabawi kaagad. Dahil dadami na po ulit ang bibiling bigas ng mga mamimili. So, makikita po natin sa Martes yan, September 5, kung sino-sino po ang susunod at hindi. Dahil medyo mabigat po ang parusa doon sa mga hindi susunod sa price cap na to. Ayon po dito sa Filipino Star ngayon, 1,000,000 pisong multa sa lalabag sa rice price cap ayon po sa DTI. Binalaan ng Department of Trade and Industry ang mga negosyanteng lalabag sa price cap na itinakda sa bigas na maaari silang pagmultahin ng mula 500,000 pesos hanggang 1,000,000. Inihayag ito ni DTI Assistant Secretary Agaton Uvero kasabay ng kanyang panawagan sa mga retailers na magsakripisyo para sa kabutihan ng publiko. Ito ay makaraan ang reklamo ng umano'y maliliit na mga nagtitinda ng bigas na malulugi umano sila kung susunod sa itinakda na price cap ng gobyerno na 41 to 45 pesos kada kilo ng bigas. Hinihingi ng pamahalaan yung sakripisyo ng mga retailers na tumulong din sila sa mga mamamayan, sa nakakarami. Sinabi niya na base sa komputasyon nila, maaari namang maibenta ang bigas sa naturang presyo na hindi malulugi, ngunit hindi rin kikita. So ang ibig sabihin, break even, balik puhunan lang. Tiniyak din ng opisyal na pansamantala lamang ang price ceiling dahil sa paparating na umano ang bagong import na bigas na siyang magiging susi para maging normal ang supply ng bigas sa bansa. Bukod pa dito, ang nalalapit na rin umanong anihan. Inaasahan ang DTI katuwang ang Department of Agriculture na magpapakalat ng mga tauhan sa mga pamilihan para mag-monitor para sa mga sumusunod at lumalabag sa price ceiling. Nasa proseso naman umano ang gobyerno sa pagbuo ng posibleng tulong pinansyal para sa mga micro, small at medium rice retailers na maaapektuhan ng price ceiling. So, naman pala
Ang gobyerno po ay nasa proseso naman ng pagbuo ng posibleng tulong pinansyal para dito sa mga maliliit na retailers na ito. So ngayon po talaga, kailangan po nating magtulungan. And hopefully, itong sinasabi ng gobyerno ng proseso ng pagtulong sa mga micro, small, and medium rice retailers ay maipatupad na rin kagad. So may mga nagsasabi dyan, hindi naman lahat yan tutupad. Hindi naman lahat yan itatalima dito sa price cap na yan. So nasa atin din naman yan. Kailangan po nating tumulong. Kapag may nakita po tayo sa ating pamilihan na mga hindi sumusunod dito sa price cap na to, i-report po natin. Saan? Siguro unahin natin sa barangay. And I'm sure maglalabas naman sila ng directive kung saan pwede mag-report ng mga hindi susunod dito sa price cap na to. Tayo pong mga mamimili, kailangan din po natin tumulong. Dahil itong mga retailers na to ay hindi susunod kung wala pong magre-report sa kanila. Sa taas ng penalty na yan. Matatakot sila na mai-report. At wala po silang magagawa kundi ang sumunod dito sa price cap na to na iniutos ng ating Presidenteng Bongbong Marcos. Pero kung kayo ang tatanungin, agree ba kayo o hindi dito sa ginawa ng ating Presidenteng Marcos na maglagay ng price cap sa ating presyo ng bigas? Sino po dapat ang magsakripisyo? Yung mga retailers o yung mga mamimili? Huwag na lang din po natin pansinin yung sigurado mga magko-comment na naman na nasaan yung 20 pesos na bigas. Bayaan na lang po natin sila. Sigurado namang alam nila kung bakit mataas ang presyo ng bigas ngayon. Kayo po, agree or disagree sa ginawa po ni President Bongbong Marcos? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.